makamatay! Pasista! Pasista! May mundag Mindanao ng Martes, Pesa 27 sa Agosto. Yan ang headlines sa News Patrol. Upat patay, 8 samaran sa managlahing disgrasya sa Davao City kagahapon. Usa ka balay, ugdaw sa sunog sa kabantian. Duha ka lalaki, nakuhaan og walay lisensyang armas. Away sa minahan sa Pantukan, usa patay, duha samaran. Ug sayro ng mga kalingawan sa Madyaw, Hugayaw sa Samaw 2013. Kapamilya may buntag diyan ang mga detalye sa News Patrol. Klase-klase ang pagi sa Madabawenyo ron ipanayag ang ilang protesta aron dungan nga ipanawagan ang pag-abolish sa pork barrel. Atol sa gihimong Million People March kagahapon, si Danjo Revilla sa report. Bitbit ang ilang mga placards, nagmarcha sa kalsada sa Ponciano Street, Davao City, ang kapin 3,000 ka mga tao nga may apil sa Million People March kagahapon. Kining grupo sa mga estudyante, nakasuot og itom nga t-shirt, isip protesta. Mi apil sab sa marcha si Sister Maria Consuelo Flauta, nga nagtuong angay nga undangon, ang sayop nga paggamit sa Priority Development Assistance Fund. Abolish the pork barrel because it's going to the rich pocket of the rich people. The money has to be given to the poor. Tayo ang nagbabayad ng buwes, kailangan na ibabalik yung pera sa mga tao. Dinhi sa Rizal Park, nagtapok ang mga nagprotesta, ug misayaw ug zumba, dungan sa pagchant nga ibasura na ang pork barrel. Gibida sab sa rally ang usa ka baboy. Gusto namin itigil yung isang way ng pangungurakot ng opisyalis ng gobyerno. Instead, i-allocate yung pera sa isang mabuting budget na mapupunta sa gobyerno talaga yung pera. We really have to fight for our right as Filipinos. The President himself is not exempt from our demand. His special purpose funds amount to 449.95 billion pesos. Mr. President, we ask you to report on how you have used your special purpose funds. Nanumpa sab ang mga mitambong sa rally nga dili undangon ang pagbantay sa pondo sa gobyerno aron masiguro nga sakto ang gigastuhang proyekto. Dungan ang panawagan nga silutan ang mga korap nga opisyal. Danjo Revilla, ABS-CBN News. Sa Luneta Park, Manila, dulan sab sa tunga sa milyon ka mga tao ang nanawagan sa pagwagtang sa PIDAF. Gikan sa nagklarang sektor ang mitambong sa rally kagahapon. May apil sab sa protesta ng mga government officials ug mga artista. Daghan ang nagbitbit sa klase-klaseng placards ug ang uban nagsuot pa og pig mask. Isa na Malacanang paimbestigahan ang PIDAF scam. Pinagi sa pagmugnaw Interagency Graph Coordinating Council. Plaster na sab ang bagong system sa PIDAF. Wala na yung mga soft o mga hard projects. Wala na sa pundong ihatag ngadto sa mga NGO. I-review ang Department of Budget o i-review sa Department of Budget Management ang proposal sa mga kongresista o sa mga senador. Pinagisab sa Special Allotment Release Order Consaro o Notice of Cash Allocation pinagi sa mga implementing agencies. Yung mga fertilizers, yung mga seeds, medicines, medical kits, pati postiso po ginagawa ho itong isang paraan ng pagbibigay ng soft projects. Ito po lahat ay tatanggalin na po. Doon naman po sa mga temporary infrastructure projects like dredging, regraveling, asphalt overlay, tatanggalin na rin po sa kanila. Patay ang 4 katao samtang 8 samaran sa managlahing disgrasya sa kadalanan sa Davao City kagahapon. Si Hernel Tokma sa report.
Naglisod ang mga rescuers sa Central 911 sa pagkuha sa lawas sa driver nga si Anacleto Pedrosa Jr. kay naipit kini og maayo human nabangga ang gimaneho niining light ace van sa usa ka bachelor bus. Busa, gihiktan sa mga rescuers o gibira ang sakyanan. Gigamitan pa og cutter ang front seat aron mahulbot ang patayng lawas. Patay sab ang duha ka mga babaeng pasahero nga sila Miriam Flores ug Marites Adtuon, samtang ang batang babae nga si Ana Marie Pedrosa namatay sab sa ospital. Matod sa residenteng si Carlito Paz, misarasay ang van ug nag-abot ang duha ka sakyanan sa lane sa van. Tingala mo lang niya, kaya mo pick up, yung bab, ikis nag-overtake sa sa pick up. Pag-overtake sa pick up, kunya, ning sigsag-sigsag naman na siya. Ning puto may ilog sa salugan dali kay Kagdabaw nya Batilor pud kusog kindagan gilikayan sa Batilor. May balik man sa lugar niya kalit. Mutong pag-ana niya naigo sa skilid. Gikustudiya karon sa Bunawan Pulis ang driver sa bus. Kinsa naglisod pa og istorya, human naigo ang naong sa manubela. Siyempre, magbantay lang yun sila, mag-overtake sila para walay disgrasya. Mag-overtake sila, kanag yung clear ang area para di sila makakuan. 8 sab ka pasahero sa tricycle ang samaran, human nabanggaan sa pick-up diha sa Purok 8, kilometro 8, Matina Pangi, Davao City kagahapon sa buntag. Sa mga litrato nga kuha sa Bayan Patroller, makita ang mga samaran nga ginatambalan sa mga sakop sa 911 Emergency Medical Team. Daling gidala sa ospital ang 5 ka mga samaran. Subay sa initial investigation sa Talomo Police Station, traffic section, gikan sa kilometer 9 ang tricycle og dire-diretso sa crossing. Apan pag-abot sa junction, nabanggaan kini sa pick-up nga miliko patuo. Balik through straight ang tricycle og katong pick-up gikan siya sa corner pa right turn siya. So nabagaan sa pick-up ang tricycle. Kunya na mga injuries nga pasahero. Amot lang kung sa'yo na po nato nga, naigo among ulay. Motong takilid. Kanton ta dito siya matumbag yun kung naanan ako manubila. Nga makoy kasugat po nga kuan. Single. Inay naman siya. Tumoy naman lang po sa iyahang kuan ang naigo ato. Kaso lang na outbalance ang po siya. Actually, naghunong man ko dito po. Amot nang anong pagkakita na kubrang nabigla na lang man nga naana siya dito. Gitanggong karon sa Talomo Police ang driver sa pick-up. Hernal Tokmo, ABS-CBN News. Daw sa tulog ng sa kabalay sa Kabantian, Buhangin District, Davao City. Gituhuan nga sa kusina nga bahay nagsugod ang kalayo. Niyang report ni Darlene de la Cruz. Wala na natabang sa mga bumbero ug kapulisan ang balay sa usa ka labandera sa Purok 32, Mountain View Village, Kabantian, Buhangin, Davao City. Human kini na ugdaw 1:40 sa hapon kagahapon. Sumala sa residente nga si Wilfredo, nakitaan niya nga kalit ni ulbo ang kalayo sa balay sa usa ka Inday Rivas. Nga wala mismo sa ilang balay ato sa sunog. Tabang na mo diya, dako na kayong kalayo. Karon na may duha ka drum sa silingan na mo, among gitabangan. Nagkuha mi mga balde, among gipasa-pasa, sige buhos dito sa sunog. Anto nga matay siya, naugdaw. Naluoy sab kini sa iyang silingan, sanglit bago pa lang kini namatyan. Naglabada lagi, dalang mga anak. Ang isa ka, ito na po ang lalaki, nagtrabaho po. Walay nabilin sa balay. Sa inisyal nga investigasyon sa Buhangin Fire Station, nagsugod ang kalayo sa kusina sa balay. Ug tungod kay gama lang sa light materials ang balay, dali lang mikuyanap ang kalayo. Ginaimbestigahan pa sa BFP unsa ang hinungdan sa sunog. Ang amo lang na kuan karon based lang sa statement sa katong mga witnesses no, sa mga silingan. Nakita daw nila nga naay nagaso sa kusina. So iya daw gipacheck aning bata nga silunglong, anak po silang silingan. Di kasulod kay sarado man ang balay, way tao. Unya ila lang gipasagdan. So karong rasa mo na nagkus nagsunog. Giba naman ang moabot sa 15,000 pesos ang danyo sa sunog. Vina Aranata, ABS-CBN News. Niresulta sa kamatayon sa usa ka gwardiya o pagkasama sa laing duha pa ang away sa duha ka grupo sa nga gustong manag-iya sa usa ka minahan sa Bulawan diha sa Barangay Kingking, Pantukan, Compostela Valley Province. Na report ni Claire Cornelio. Makita sa video nga kuha ni Michael Manguhig, giadtuan sa mga sundalo ug pulis ang Benguet Base Camp sa Nadicor diha sa sitio Gumayan, Barangay Kingking, Pantukan, Compostela Valley Province, human nga nagkaengkwentro ang duha ka mga armadong grupo nga kampo sa Reca Fort ug kampo sa Kalalang Group sa Nadicor Sabado sa gabi.
Alerto ang mga pulis ug sundalo diyang ilang gisulod ang area. Human kay tensyonado pa ang duha ka grupo. Human sa engkwentro, namatay ang 43 anyos nga si Ramil Fuli, watchman sa Recafort Group, samtang samaran si Charlie Silis sa Recafort Group ug Dan Valenzuela sa Kalalang Group. Ako pagkahibalo nga, pagsulod niya na, watchman, empleyado siya sa Nadeco. Sa investigasyon, gisulong sa watchman sa Recafort Group ang kampo sa mga security guards sa Kalalang Group. Nag-ugat ang away sa duha ka armadong grupo, human nga wala pa nagkasinabot ang duha ka tag-iya kung kinsa ang mudumala sa operasyon sa kumpanya. Prior sa ilang samok, may sila'y kuhaan kining legal dispute sa ilang company. Ang security guard sa bida, tungod kay sila ang gwardiya, iprotektahan nila ang ila pong mga base camp. Nagsukol sila. Na-recover sa crime scene ang Molotov bomb nga wala mibuto, handheld radio, mga bala, ang 9mm machine gun nga naa sa kilid sa biktima nga si Ramil Fule, og shotgun og mga bala sulod sa kampo sa Recafort Group. Wala na maabti pa sa kapulisan ang sakop sa Recafort Group nga maoy misulong sa Kalalang Group. Sa pagkakaroon, sa gi-issue na executive order ni Mayor tungod sa kasamok sa area o tungod po sa legal dispute, ang PNP o ang Army sa ang mag-secure sa area in behalf sa company para maiwasan na to ang dugang pa na mamatay sa area. Giadtuan sa news team ang opisina sa Dadecor sa Pantukan apan sarado ang opisina. Padayon pa nga ginaimbestigahan sa kapulisan ang insidente. Claire Cornelio, ABS-CBN News. Hanggang mga mabalita sa pagbalik sa News Patrol. Ayon mga kapamilya, balik din sa mga bundag Mindanao. Siyempre sa atong mga motorista diha igmat-igmat sa pagbiyahe aron di ta madilatalsab sa atong mga biyahe karong adlaw. Pero tanawa sa ang inyong mga ligid kay basin kinahanglan na nga ilisan. Unsabay ang ayang i-consider sa pag-ilis sa atong mga ligid atong sayron. Bantayan na ng mga ligid sa atong sakyanan kay kini ang dunay kontak sa kalsada. Pero kano sa ba nato kambyuhan ang atong mga ligid? Una, kung nahilis na ang pattern sa inyong ligid, i-check sab kung dunay gisi ang inyong ligid. Matag unom katuig sab ilisan ang ligid. Depende kini sa klase kay dunay moabot hangtod sa 10 katuig. Pero kung gusto na ninyong kambyuhan ang inyong mga ligid, dagan ang dapat ikonsidera. Gawas lang sa disenyo ni ini. Kinahanglang sakto gyud ang sukat sa inyong ligid. Sa kilid ni ini, makita ang size o capability sa ligid. Ang code kilid sa ligid, giya sa pagpuli og bagong ligid. Sunod nga ikonsidera kung asa mo sagad nagaagi. Kung medyo lubak-lubak ang dalan nga inyong ginaagian, mas maayong pilion kadtong dunay dagkong spikes aron mas mopilit kini. Na mga tire na medyo dagog spike kung bugid to siya. Pwede kadtong tama-tama lang ang gidakon sa spikes. Lastly, piliin kadtong ligid nga makasuporta sa dagan sa inyong sakyanan aron makadaginot og gasolina. Importante nga pilion ang saktong ligid, kinialang sa maayong performance sa inyong sakyanan, ug labaw sa tanan para sa luwas nga biyahe paingon sa inyong destinasyon.